Magandang araw, future educator. Ako nga pala si Binibining Jaira Rose B. Culyamar, LPT, ang inyong guro sa Mastrat 1 o mas kilala sa pagtuturo ng Filipino sa Elementarya 1, Istruktura at Gamit. Ang ating tatalakayin sa linggong ito ay ang paggawa ng banghay aralin o lesson plan sa Ingles. Magandang araw, future educator. Ang ating topiko sa linggong ito ay ang paggawa ng banghay aralin o lesson plan sa Ingles. Ito ay blueprint o ito yung ating magiging guide sa pagtuturo sa ating magiging estudyante sa hinaharap. Upang mas maintindihan po natin ang paggawa ng lesson plan o banghay aralin, meron akong ginawa rito na isang banghay aralin para sa grade 2. So, this is the lesson plan in Filipino, grade 2. Pinakaunang parte sa lesson plan ay ang layunin. Sa ginawa ko pong banghay aralin, ang layunin po ay nagagamit ng wasto ang pangalan sa pagbibigay ng pangalan ng tao, lugar, pangyayari, bagay at puok. Ito pong layunin ay kadalasan makikita po natin sa daily lesson log. Maaari din po makikita sa MELCs, which is Most Essential Learning Competencies. Ito po yung ginagamit ng mga guro sa pandemya dahil ang ituturo lang po dapat natin sa ating mga estudyante po sa panahon ngayon ay yung pinaka-importante lamang. Ang ikalawa naman po ay ang paksang aralin. Kung sa una na parte ng isang lesson plan o banghay aralin ay layunin, ang ikalawa naman po ay ang paksang aralin. Meron pong dalawang parte po ito, which is sanggunian at kagamitan. Itong sanggunian ay ito yung mga pahina kung saan po natin matatagpuan yung basis natin sa paggawa ng lesson plan na ito, which is sa curriculum guide or CG ay matatagpuan sa pahina 23 or 23. Sa Filipino naman, sa ikalawa naman ay yung Learning Materials Filipino, which is sa 28 to 30, yung pahina po niya. Ang ikalawa naman po ay ang kagamitan dahil dito po natin makikita at hindi po natin malimutan kung ano po yung dapat natin gamitin sa pagtuturo ng pangalan, which is yan po yung layunin po natin, ang iturong pangalan. Ang kagamitan po na pinili ko upang mas maintindihan ng mga bata ang pangalan ay ang magic box or chart. So, hindi ko yan siya makakalimutan kasi meron nang nakalagay sa aking banghay aralin. Ang ikatlo naman ay ang pamamaraan. Ito yung paraan kung paano natin i-deliver sa mga bata yung bagong lesson upang mas maintindihan nila at makuha natin ang atensyon nila at maging masaya sila. Yes, masaya sila at the same time is may natutunan sila. Meron ding parte ang pamamaraan, which is ang pagganyak. Ang pagganyak sa lesson plan na ito ay sa magic box, kumuha ng isang larawan at tukuyin kung ito ba ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Sa parteng ito ay halimbawa ako yung guro, ay tatawagin ko isa-isa ang mga bata na pumunta sa harapan at kukuha ng papel sa loob ng magic box at kung ano yung mabunot nila, whether yung Pasko, Rizal Park, pusa, ay kailangan nila i-identify kung ano yung pangalan na iyon. Halimbawa, kung Pasko ang kanilang nabunot, sasabihin nila na ito ay ang pangyayari. Ang pangalan na ito ay pangyayari. Ang ikalawa naman, halimbawa kung Rizal Park, ito ay isang lugar. So, sa pinakaunahan pa lang ay alam na ng mga bata kung ano yung magiging lesson nila. Pero meron na silang hint kung ano yung magiging takbo ng ating halimbawa pagtuturo sa araw na yaon. Ang ikalawa naman na parte ng pagganyak ay ang paglalahad at pagtalakay ng ating topiko, halimbawa ay pangalan.
So, meron dito sa parte na ito ay nagbigay ako ng isang kwento upang sa ganun mas maintindihan ng mga bata o ng mga grade 2 students kung ano nga ba ang pangalan. Upang makuha ko yung atensyon nila, halimbawa gumawa ako ng puppet show, gumawa ako ng big book upang makuha natin yung kanilang atensyon sa araw na yaon. So, ang kwento ay ang kwentong Nasaan Ka Nena? Lagi nating tatandaan na dapat ang lesson plan ay ito ay refleksyon kung ano dapat yung gagawin ninyo sa harapan ng mga bata. Nasaan ka, Nena? At pagkatapos natin makwento ang kwentong gusto natin italakay sa mga bata, ay dapat meron tayo mga katanungan na kailangan nakakonekta sa ating layunin. Ang halimbawa nito, mga tanong. Bakit natakot si Nena? So yung mga bata ay sasagot ng kanilang mga kanya-kanyang opinion. Teacher, natakot si Nena kasi nag-iisa lang siya, wala siyang kasama. Tapos, meron pang kidlat na malakas. Bahala na yung mga bata na magsasalita at ikaw na isang guro ay kailangan flexible yung pag-iisip mo upang masagot mo ang kanilang mga katanungan at makonekta mo yung kanilang mga kasagutan. Ikalawa naman, at bakit kaya biglang nagdilim ang paligid? Dahil 'di ba bumuhos ang malakas na ulan, kapag umuulan, dumidilim talaga yung paligid natin dahil yung ulap ay tinatakpan ang araw. Kailangan ganun tayo mag-reply sa mga katanungan ng mga bata. Paano ipinakita ni Nelia ang kanyang pagmamalasakit sa kapatid? So, alam naman natin na si Nelia ay may dalang nakasinding kandila upang hindi matakot ang kanyang kapatid. Siguro kung si Nelia ay nagdala ng kandila, baka natakot si Nena. So, ganun, kailangan talaga nating makuha yung atensyon nila dahil yung pagiging isang guro, kailangan din tayong actress. Ganun. So, depende na sa inyo. So, ano-ano ang ginagawa mo para sa kasapi ng pamilya? So, dito na parte ay yung mga bata na mismo yung tinatanong natin. Yung mga katanungan is hindi na nakakonekta sa kwento na ating shinare kani-kanina lang. So, ang mga bata, sasabihin nila na, Teacher, naguhugas ako ng plato, nagwawalis ako tuwing umaga. So, marami-raming isasagot yung mga bata at ikaw na bahala kung paano mo mabibigyan ng magandang lesson upang matouch pa rin natin yung karakteristik ng bata. Ano-anong pangalang tumutukoy sa tao, bagay, hayop, at puok ang iyong napakinggan sa kwento. So dito, makukonekta na natin ang ating topiko sa araw na yun, which is pangalan. So halimbawa, ang pinakaunang katanungan ay, sino ang tao na makikita natin sa kwento, which is si Nena at meron pa si Nelia. Mga bagay, at sa bagay naman ay si Nelia ay nagdala ng kandila. Ito ay bagay. So, marami mga katanungan na masasagot na nakakonekta sa ating layunin which is topiko which is ang pangalan. So, pagkatapos na naintindihan na ng mga bata kung ano yung pangalan dahil pinaka-start pa lang ay nagbigay na tayo ng mga hint which is yung magic box. Tapos tinanong natin kung anong klaseng pangalan yan siya. Sa ikalawa naman ay nagbigay na naman tayo ng magandang kwento upang mas mapalalim natin ang kanilang pag-unawa kung anong nga ba ang pangalan. Gagawa tayo ng isa pang quiz para sa mga bata. Ito ay yung pinatnubayang pagsasanay. Ito ay kung sasanayin natin ang mga bata, dito na part is kailangan kasama pa tayong mga guro. Upang sa ganun, kung meron man silang mga katanungan na or mga question na hindi pa nila alam, ay maaari po nating sagutin yaon yung mga katanungan po nila.
So, halimbawa, sabihin kung ang mga sumusunod ay ngalan ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Ang pinakauna po dito ay halimbawa si Nena, yung meron pa tayong larawan dahil grade 2 po yung mga estudyante po natin. Tapos more on visual po kasi sila. Kung mas nai-excite sila kung meron silang nakikita kaysa pangalan lang na Nena. So si Nena ay isang pangalan, ang kalabaw naman ay isang hayop, kambing ay isang hayop, maitom, ito naman ay isang lugar, bagong taon ay ito ay isang pangyayari. So, alam ko masasagutan na yan ng mga bata dahil kung meron man sila mga katanungan ay dapat sagutin natin agad-agad. Ang ikatatlo ay yung letter D ay isang pagsasanay. Ito na yung ay individual na yung bata na sasagot sa mga katanungan po natin. Sa ating individual na sasagot ang mga bata tungkol sa ating topiko. So, tukuyin ang kategorya ng pangkat ng mga pangalan sa bawat bilang. Isulat ang A kung tao, B kung hayop, C kung bagay, at D kung lugar. Isulat ang wastong letra sa sagutang papel. Parke, silid, bukid, ibon, baka, kalabaw, lapis, papel bag, sombrero, kamera, telepono, lolo, guro, at ate. Sila na bahala ang sasagot yan at hindi natin tutulungan sila dahil binigay na natin kung ano dapat yung kanilang dapat na matutunan. Ito paglalapat, isa na namang pagsusulit sa mga bata upang mas masanay sila at upang mas maintindihan nila na sila-sila lang kung ano nga ba talaga ang pangalan. So kung halimbawa nasagutan na nila, naintindihan na nila ang ano nga ba talaga ang topiko natin, which is ang pangalan, ito na ay tatanungin na natin sila. Ano ang ibig sabihin ng pangalan? Dahil sa pinaka-start, hindi natin binigay kung ano ang ano nga ba ang definition ng pangalan. Dito ay ang mga bata ang magbibigay ng definition at hindi natin sila tutulungan. Self-discovery, sila yung magdi-discover kung ano yung definition ng pangalan dahil hindi nila yun makakalimutan dahil sila mismo yung nakadiscover nito. So, sa pagtataya ay pagkiquiz na naman ulit ang mga bata upang sa ganun mas malinang yung kakayahan nila sa paghahanap o paghahanap kung ano nga ba ang pangalan. At ang pinakahuli naman ay ang takdang aralin. So, dito ay maglista ng 5 ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari para sa karagdagan pangkalaman. Magtungo sa mga link sa ibaba. So, makikita po ninyo sa pinakalas is meron mga questions na ibinigay dito upang i-click lamang niya ng mga bata kung gusto pa nilang mas malinang ang kanilang kakayahan ay maaari nilang i-click yan at sasagutin nila kung anong gusto nilang sagutin. Kailangan, ito sa takdang aralin ay kailangan lamang natin pong malaman kung makakaya na ba ng mga bata na sila-sila lang na walang tulong nating mga guro. At yaon lamang inaasahan ko na kayo ay makakagawa ng mas maganda pang banghay aralin sa Mastrat 1. So maraming salamat at pagpalain kayo ng may kapal sa kabila ng pandemyang ito. Thank you and God bless.